Whenever mga kapatid na gumagawa tayo ng reaction video, mga pinapanood nating video na galing sa mga reputable, mga kilalang mga news agency tulad ng Fox News, tulad ng Al Jazeera, Reuters, maraming mga nagko-comment, binabaliktad daw natin ang balita pero kitang-kita nyo naman, pinapanood lang natin. Alam ko na kung anong dahilan, no? Dahil dito sa mga ito, dito sa mga AI videos na mas gusto nilang paniwalaan kesa doon sa mga totoong video na galing mismo sa mga news agency. Samahan ninyo ako mga kapatid, papakita ko sa inyo. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa panahon natin ngayon, lahat mga kapatid madali na lang magkaroon ng access sa AI. Kaya nga marami ko nakikita mga AI videos, AI photos na sad to say mas maraming gustong maniwala doon. Depende na lang kasi kung ano yung gusto nilang marinig eh. Ayaw nilang marinig yung totoong balita, ayaw nilang marinig yung mga natotoong balita na nakikita talaga sa mga news agency, sinasabi nila fake news. Pero ang gusto nilang paniwalaan mga tol, yung mga AI videos. Katulad na lamang nito, ito yung mula sa BBC News India. Okay, so ito ay isang malaking kumpanya rin mga kapatid. Ito ay isang hindi basta-basta vlogger lang to. Ito ay talagang news agency, BBC News India. Papakita ko sa inyo mga tol, tapos baka ilan sa inyo napanood na tong mga videong to at akala nila totoo, no? Halimbawa, ito mga tol. This is real. This isn't. Yan, ito napanood ko to. Ito daw ay Israel. Ito daw ang Israel mga tol at tinatadtad ng missile ng Iran. Marami kong nababasa. Ibalita mo yung totoo, wag mong baliktarin yung balita. Yung Israel, ano ngayon, dinudurog na ngayon ng Iran, sabing ganon. So ngayon mga tol, siguro ito yung napanood nila. No, sabi rin ganon ng BBC News India, ito ay isang AI generated video. Nakakalungkot man isipin, malamang yung iba sa inyo hindi matatanggap. Pero ito kasi yung nakalagay sa balita mga tol eh. Ito daw ay isang AI generated. So kung naniwala kayo rito, nako. This is real. Ito real. This isn't. Oh, ito. AI AI din yun ha. Yung may tumatakbong bata, AI din daw yun. Fakes are flooding our feeds about the US-Israel war on Iran. This video got 70 million views, claiming to show an Iranian missile attacking a US fighter jet. But it's actually footage from a video game. So Galing pala sa video games yun. No? Malamang ang dami na naman naniwala doon, lalo na mga kababayan nating Pilipino. Yung tipong binabasa na nga lang nila, hindi pa nila naiintindihan. Naku po. a US fighter jet, but it's actually footage from a video game. Some fake videos like this one are more obvious. The fireworks here Oh, may fireworks pa. Malamang marami ding naniwala rito sa videong to. AI generated din to ah. are out of place, but a still from the same video is much more convincing. Compare this with the real photo, which we have verified, which shows smoke rising, not a fireball. So ito, photo lang, tas ginawang video. Which we have verified. Oh, ito yung real, etong nasa baba. Ano to? Ito yung original, tapos ito, ginawa lang sa AI, nilagyan ng mga sunog talaga. Yung isa may fireworks pa eh. Asan ba yun? Yan, ito may fireworks pa eh. Place, but a still from the same video is much more convincing. Compare this with the real photo, which we have verified, which shows smoke rising, not a fireball. And this is real footage of a strike on a US naval base in Bahrain on Saturday. So ito, US Naval Base sa Bahrain. Ito, totoo to. Yan, totoo yan. In the aftermath, a post with this satellite image claimed to show destroyed US radar equipment. But Ito, maraming beses ko rin to nakita sa mga post. Yan, ito daw yung base ng Amerika. So AI generated lang din pala to. No? AI generated din pala to. satellite image claimed to show destroyed US radar equipment, but it's an AI fake. The image was based on a Google Maps satellite view from last year. Oh, so pati yung kotse nandoon pa rin. And these cars are in the exact same position. We're only a few days into this war. The amount of fake videos and misinformation circulating isn't like anything we've seen before. Fake videos are often dramatic, which is what makes them really engaging and shareable.
Yun ang dahilan. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit whenever nagbibigay tayo ng reaction video sa mga balita na pinapanood lang natin, sinasabi nila fake news. Kasi nga, eto yung napanood nila at eto yung gusto nilang paniwalaan. So ngayon, nagigets ko na yung iba nating mga kababayan. Pero mga kapatid kasi, alam nyo ba, eto mula rito kay Robert Kiyosaki. Papakita ko sa inyo. Ito, mula rito kay Robert Kiyosaki. Ang totoong laban mga kapatid ng Iran, kung paano sila lumaban ay hindi sa pamamagitan ng puwersa. Kasi sabi nga rito, malabong manalo ang Iran sa Amerika at saka sa Israel kung labanan talaga ng gera, ibig sabihin missile sa missile. Malabo silang manalo talaga sa puwersa ng Amerika at saka sa US. Ngayon, ano ang paraan ng Iran para ma-pressure etong Amerika? Sabing ganito mga tol, ito mula to kay Robert Kiyosaki. Sa mga hindi nakakaalam kung sino si Robert Kiyosaki, siya yung author ng Rich Dad Poor Dad na libro mga kapatid, no? Isa siyang Japanese-American author. Kumbaga nagtuturo siya ng financial. Sabing ganon, 2 days ago, yan again mga kapatid, babasahin lang ulit natin 2 days ago, I wrote a post explaining exactly why Iran was attacking other countries beyond just US bases. I said this: if oil routes gets threatened, if Gulf economies feel hit, if energy prices spike globally, then suddenly the whole world is involved. That's the logic. So kung bakit daw inaatake ng Iran ng ibang bansa maliban sa mga US bases is kapag na-threaten daw ang oil routes, tutulad ng Strait of Hormuz mga tol, if Gulf economies feel heat, if energy prices spike globally, then suddenly the whole world is involved. That's the logic. Sabing ganon, today, the IRGC made it official. Brigadier General Ibrahim Jabari, ito yung advisor to the IRGC commander, posted this on the IRGC's official Telegram channel. So ito daw yung sinabi ni Brigadier General Ibrahim Jabari. Sabing ganon, we have closed the Strait of Hormuz. The price of oil has now exceeded $80 and will soon reach $200 per barrel mga tol. We will also attack oil pipelines and will not allow a single drop of oil to leave the region. Ngayon, kapag sinarado nila, dahil sarado na nga mga kapatid, itong Strait of Hormuz, walang makakadaan doon, maaapektuhan talaga ang pandaigdigan dahil 20% mga tol ng kinukonsumo ng buong daigdig mga kapatid ay nanggagaling dito sa lugar na yan. Diyan dumadaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, sabing ganon, nasa $80 na daw and soon will reach $200 per barrel. Imagine nyo mga kapatid kung gaano maaapektuhan ng ekonomiya. Read that again. Ayan $200 per barrel, official confirmed. This isn't a threat anymore. This is the strategy. Ito yung estratehiya ng Iran. And it's exactly what I described. Iran cannot win a military war against the US and Israel. Everyone knows that. Baka sabihin ninyo sa akin galing yan. Diba? Sabing ganon ni Robert Kiyosaki, hindi daw kayang manalo ng Iran sa US sa Israel kung military war. Everyone knows that. Lahat alam yon, sabing ganon. So they're not fighting a military war. They're fighting an economic one. Ito yung estratehiya na sinasabi ni Robert Kiyosaki, estratehiya ng Iran. Ito, $200 oil doesn't just hurt America. No, hindi lang basta-basta Amerika ang masasaktan dyan. Ano-ano? Ito, India's 2.5 million barrels per day through Hormuz gets choked. Europe's LNG supply, 22% of which flows through Strait, gets out. Japan and South Korea, who import 70% of their oil from this corridor. Doon din ang gagaling mga tol. Yung sa Japan and Korea and South Korea. Gets strangled. Iraq is already shutting down oil fields because there's nowhere to export to.
So shinut down na daw ng Iraq etong kanilang oil fields kasi wala na sila mapagdadalhan eh. Diba? So sabing ganon, and you know that all this means for China by now, the pressure doesn't land in Washington first. Hindi muna mararamdaman yan ng na Washington. It lands in New Delhi, sa Japan, sa India, in Beijing, in Tokyo, in Seoul, Korea, in Brussels, and then those governments pressure Washington. So dahil nga maapektuhan itong New Delhi, itong Beijing, itong Tokyo, itong Seoul, itong Brussels, yung mga gobyernong yon ay ipe-pressure ang Washington. That's the strategy, yan sabi. Yan ang paraan mga kapatid ng Iran. That's the strategy. Widen the economic pain until someone forces a pause. I wrote this on March 3rd. IRGC confirmed it on March 4th. So yun nga yung ginawa ng IRGC. The war will end when the missiles stop. But $200 oil, that's a different war entirely. And that one affects every single one of you reading this, whether you're India, the US, Europe, or anywhere in between. Stay informed this. Kaya nga mga kapatid, no, marami ngayong mga bansa ang talagang maaapektuhan. Hindi man direkta ng yung nangyayaring digmaan dyan. Kumbaga, economic. No? Economic. Yun ang estratehiya nitong Iran. Ngayon marami nagsasabi, andiyan naman ng Venezuela, Ang Venezuela ang may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo, mga tol. Pero tatandaan nyo magkaiba ang oil reserve at saka sa production. Gets ninyo? Oo, maraming oil reserve ang Venezuela, pero ano lang ba yung kaya nilang i-produce kumpara sa kayang i-produce nitong Iraq? Napakalayo mga kapatid. Ang Iraq kaya mag-produce ng mga nasa 20 million barrels o 20 million per day. Etong Venezuela nasa 1 million lang. Ganun kalayo ang diferensya. Diba? At saka yung langis o yung oil doon sa Venezuela mga kapatid is napakamahal i-refine. Hindi sila katulad nung ibang oil na nanggagaling sa Middle East. Iba, makapal take yung sinasabi nila, ibang uri ng langis yung nandoon sa Venezuela. Masyadong mahal para i-refine. Do kayang gawin yan ng Amerika pero hindi lahat ng oil refineries kayang gawin yon. Siguro China, kaya rin nilang gawin yon kasi kumukuha din dati sila sa Venezuela. Pero eto nga yung strategy ngayon ng Iran, mga tol. No? Hindi man sila manalo, hindi man nila kayang manalo doon sa Amerika at Israel sa pamamagitan ng military war, which is yun ang nakasulat dito. Iran cannot win a military war against US and Israel. Everyone knows that. Pero ang ginagamit ngayon ng Iran, they're fighting an economic one. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong saloobin, ng inyong opinion at ng inyong reaksyon. Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.